Praise the Lord. Aklat ng Isayas. Ang pambagat ng kalat na ito ay kinuha sa pangalan ng isang dakilang propeta na nananirahan sa Jerusalem noong muling bagay ng ika-8 siglo o BC. Ito ay nangyari sa 3 pangunahing bagay. Kabanatang 1:39, sumasakop ito sa panahon na ang Juda, ang kaharian sa timog, ay pinagigilbantaan ng Assyria. Nakita ni Isayas na di lamang nakasa sa Assyria ang tunay na banta sa buhay ng Juda, kundi ang kasalanan at pagsubay ng mga tao at ang kawalan nila ng pagtitiwala sa Diyos. Sa magitan ng madamdaming pangungusap at pagkilos ng propeta, nanawagan siya sa mga tao at sa kanilang mga pinuno na mamuhay na may katuwiran at katarungan. Binalaan ni sila na pagsubay ay sa Diyos ay tiyak na maghahatid na kapamakan at pagkawasag. Pinahayag din ni Isayas ang pag-iral ng pandaigdig na kapayapaan at pagdating ng isang walang hari buhat sa lipi ni David. Kabanatang 40 hanggang 55, sinasaad dito ang tungkol sa panahon sa pagkatapon ng Babylonia na maraming taga-Juda, halos mawala silang pag-asa habang nakatira doon. Ipinahayag ng mga propeta na palalayan sila ng Diyos at ibabalik sa kanilang tahanan sa Jerusalem upang magpanibagong buhay. Ang isang natatanging paksa sa baging ito ay tungkol sa Diyos na Panginoon ng kasaysayan at ang kanyang plano para sa kanyang bayan. Sa pamagitan nila ay lalasap ng mga pagpapala ang lahat ng bansa, kabilang sa pinagbantok na talata sa lumuntipan ang bahaging nagsasaad tungkol sa lingkod ni Yahweh. Kabanatang 56 hanggang 66, ang malaking bagay nito ay tungkol sa mga taong nakabalik sa Jerusalem at sa naghahanap ng katiyakan na tutuparin ng Diyos ang kanyang mga pangako sa kanila. Hinahangad dito ang pag-iral ng katuwiran at katulungan at paglunta sa araw ng pamamahinga, paghandog, panalangin, at ang natatanging teksto sa 61 verse 1 and 2 ay ginamit ni Jesus sa pagsimula ng kanyang ministeryo upang ipahayag ang pagkatawag sa kanya ng Diyos. Purihin po ang Panginoon. Purihin po ang Diyos.